Magandang lalaki, babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Tanong ko lang po mga kapamilya, may kapamilya ka bang mahirap pakisamahan? Yung bang parang wala ka nang ginawang tama. Nako, malamang habang nakikinig po kayo ngayon, ay may pangalang pumapasok sa isip niyo, si ganito, si ganito, si ganito. At yung iba pong naisip nyo, katabi nyo. Naku, huwag naman ganun. Huwag mong titingnan, delikado yan. Okay? So, yan po nangyayari Ito tulad sa yung maraming mga tao. taong sinasabi natin parang sala sa init, sala sa lamig. Pag ginawa mo yung gusto niya, ayaw niya na. Pag ginawa mo naman yung ayaw niya, gusto na niya. Labo, ano? Labo, di ba? Labo po talaga. Kaya ito, abangan nyo po, mamaya pag-uusapan natin, ano mga dapat gawin kung may kapamilya kang mahirap pakisama. Sa ating episode na Ako'y litong-lito, bakit ganito? Pag-uusapan din natin ang 6 small habits that will change your life forever. Galing yan kay Holly Burns. Okay, pero bago yan, simulan po na natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil gusto namin ganahan kayo at ang paniniwala natin, one idea or one story can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa BFF. Talaga, best friends for life. Naintindihan niyo po yan? BFF. Best friends Forever. forever. Sinabi ko kasi BFL, Best Oo Friend nga. for Life. Di po, pinag-usapan natin, BFF. Oo, parang Best ano, Friend forever. parang konti na lang beef ito, no? No. Baka tungkol sa beef ito. BFF tayo. Okay, napag-usapan natin. May 4 na beef. Apat na beef. May 4 na bakang nakatira sa ibaba ng isang bundok. Yeah. No? 4 na baka. Sila magkaka-BF. Sila ay BFF. Oo, matatalik na magkakaibigan. Masaya sila nabubuhay magkasama dun sa isang lugar na yon. Sama-sama silang kumakain, naglalaro, naglilibot. Pero, may mga tigring palaging nanonood sa kanila. Totoo Ang yan. tawag na nagmamasid, di ba? Para gawin silang beef. Yan, gawin silang Pagkain, hindi pork diba? chop eh. Gawin silang roasted beef. Roasted, Yan. oo, pagkain. So, pero isang araw habang nag-uusap yung mga baka, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At nauwi sa matinding argumento. Naku, matindi to. Nag-argumento rin sila, no? At hindi nagtagal ay naging malaking away. Naku, parang di lang sa baka nangyayari to eh. Nangyayari din po sa napakaraming tao. Simpleng bagay na lumaking tumindi, naging pong matinding away. O, nangyari. Sa tindi na kanilang away, nakapagsalita sila at nakagawa sila ng mga bagay na tunay na nagbigay ng pasakit sa isa't isa. Yan. Sa galit nila, hindi na nila pinansin yung isa't isa. Yan. O, again, parang totoong, hindi lang po talaga sa baka nangyayari ito. Sa mga tao rin po na kumakain ng baka. Okay, laro na steak. Okay? So, nangyayari din po sa galit sa isa't isa. Hindi na po sila nakikipag-usap At sa ito, isa't isa. hindi na hinanapan ng solusyon yung problema. No? Wala na. At dahil dito, nagdesisyon na silang magkanya-kanya. Yan, nangyayari po talaga. Eto, may nanonood sa kanila. Yan. So napansin ng mga tigre yung pangyayari at dahil sa kanilang pagkakanya-kanya ng mga baka ay isa-isa nila itong pinatay at kinain. The end. Ang sama na. Ayun na po. Doon po natatapos ang ating kwento. Siguro, malamang sabi niya, Sir, parang di yata maganda yung kwento nyo ngayon. Parang isang kwentong napakalungkot. Okay? Pero ang masaya, marami tayong matututunan dito. Totoo po yan. Malungkot po yung kwento, pero masaya po. Dami nating matututunan na pwede nating apply hindi lang po sa ating beefsteak o sa ating, maging po sa ating buhay. Makinig po kayo. Number 1, there is strength in unity. Gaya May po. kalakasan pagkasama-sama. Gaya po ng mga baka, hindi po maatake ng mga tigre yung mga baka nung sila po yung magkakasama. So, napaka-importante po, tayo rin po sa isang kumpanya, sa isang pamilya, walang problemang pwedeng magpabaksak sa atin kung tayo po magsama-sama. At Ano man yan, magmamahalan. harapin natin yung problemang yan. Yes. Number 2, there is danger on being alone. Kaya, totoo rin po. Kaya napansin niyo po, isa-isa lang namatay at kinain ng tigre kasi nagkanya-kanya po sila. Wala nang proteksyon ng bawat isa eh. Ganyan din po sa ating mga kapamilya. Pag isang pamilya,
isang kumpanya, nagkanya-kanya, ay marami pong danger na mangyari. Sa kumpanya, maraming programa, maraming trabaho hindi matatapos. Sa pamilya, marami pong problema idudulot yung kanya-kanya. Magkakaroon po kayo ng relational problem, magkakaroon po kayo ng financial problem, kanya-kanya kayong gastos, magkakaroon po kayo ng napakaraming problema. Kaya napaka-dangerous po, lalo na po sa mag-asawa, yung magkanya-kanya, ay delikado pong malaki yan. Kasi po, ang sabi nyo, the two shall become one. Sa hirap at sa ginawa, magsasama kayo. Ingat po dyan. So sabi natin kanina, there is strength in unity. Pangalawa, there is danger on being alone. Yung Number naman, 3, we are so happy together. totoo po yan. Tapos yun po yung mga baka, magsasama-sama sila, ang saya-saya po nila. Masaya, ang hirap po maging masaya na nag-iisa. Correct. Tama. Malamang iba sa inyo nanonood ngayon, nag-iisa, di ba? Ang hirap kahit pilitin mo, iba po talaga. Sabi nga po, we human beings are created for relationship. Kaya pala may sinasabing, no man is an island. Totoo po, ginawa po tayo ng Diyos to relate to one another at napakahirap talaga mabuhay pag ikaw ay nag-iisa. So napaka-importante po, panatiliin, ayusin natin ang relasyon natin sa mga taong tunay na importante sa atin. Napaka-importante po niya. Yes, oo. Kaya nga, ang sabi niya, we are so happy May kanta yan. So happy together! So napaka-importante po, happy kayo mapasaya pag Pasko, bagong taon, ang saya-saya natin dahil marami tayong kasama. Number 4, be slow to speak, quick to listen, slow to get angry. Isa po itong napaka-importanting paalala po. Kadalasan po kaya nagkakaroon po ng kanya-kanya sama na loob. Kasi ang bilis po natin buksan ng ating mga bibig na nakapagsasalita po tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Kaya ang payo po namin, be slow to speak, pero quick to listen. Yes. Kaya po tayo napagsasalita ng hindi maganda kasi hindi tayo nakikinig. Yung pala may maganda siya sinabi, hindi natin pakinggan. So napaka-importante po, slow to speak, quick to listen. Balita na ginagawa natin. Oo, Be quick to speak and slow to listen. listen. Yun po, kaya po, napaka-importante po paalala po niyan. Number 5, if you can't understand love, kung hindi mo na maintindihan, mahalin mo na lang. Totoo po, may mga pagkakataon po na hindi nyo na maintindihan yung mga tao kausap nyo, karap nyo, dahil sa mga mali nilang ginagawa, kung ano-ano nilang ginagawa. Patangan nyo mo, kapamilya po sila. So, kung hindi mo na sila maintindihan, Mahalin mo na lang. Lalo na po sa mga pamilya, mag-asawa. Kung minsan po, di ba, asawa nyo, hindi nyo na maunawaan, ang daming maling ginagawa, mahalin mo. At tandaan nyo po, ang pag-ibig, kahit anong problema, kayang solusyonan. So, huwag nyo pong kakalimutan yung mga bagay. Kapamilya, sana na-inspire kayo sa ating kwento. Hindi na na-inspire, ginanahan pa kayong mabuhay. Inanahan sila kumain kasi po ang pinag-usapan natin ay beef steak at saka Roast beef. roast beef. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin yung paano kung meron ka mga kapamilya na Mahirap pakisamahan. Yes. Abangan nyo po yan. At bago tayo mag-break, kung meron kayong US immigration concerns, kontakin nyo lang po si Attorney Ed Alan Lindain at the Lindain Law Firm in North Hollywood, California. Tawagan niyo po ang numero 818-210-5155 at 818-714-1581. Ito po pangako namin. Sigurado ko po, tutulungan niyo po kayo at malaki po posibilidad masolusyonan ang inyong immigration problems. Or email him at attorneys@lindainlaw.com. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Magdubal. Huwag bibitiw! Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magdubal. Dick Garcia po. At Avelyn Garcia! Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil namin continually gustong gumanda ang buhay niyo, bigyan namin kayo ng mga tips, especially mga internet articles na nabasa po namin at tingin namin kailangan yung madinig and hopefully ma-apply sa buhay niyo. At ang pag-uusapan natin ngayon ang 6 small habits that will change your life forever. Galing to kay Holly Burns. Sabi po, ito po, small habits, maliliit na bagay na pag sinimulan po natin gawin sa ating buhay, sabi po ng ating Holly author, Burns, yes. ay magkakaroon po ng malaking impact sa ating buhay. Maliliit na habit, pero malaki ang impact. Pakinggan po natin. Yes. Number 1, written goals. Yan. The first habit to adapt is to practice of writing down your goals. Sulat mo! When you put your aspirations on paper, they become more concrete. So, isa diba? po napakaiba natin. Kung meron daw po kayong pangarap, sulat.
Kasi po napasin niyo po, marami sa ating pangarap, nakalimutan na natin. Oo. At dahil nakalimutan natin, mga gumong pangarap. So, tandaan niyo po, ano yun? Out of, ano yun? The abundance. Hindi, pag out of your mind daw out po, of mind, out of sight is out of mind. Pag hindi mo siya nakikita, madaling kalimutan. Kaya napaka-importante po, may mga tao nagtuturo, kailangan gumawa ka ng dream board mo, kailangan ka ng vision statement mo. So, sulat mo at ilagay niyo po sa lugar na madalas siya makita to remind you na, ay, gusto ko mga pala itong gawin. Yes. At dahil naaalala mo, malaki posibilidad po, you will work towards it. At malaki posibilidad, maabot mo yan. Kasi writing your goals helps commit them to memory. Nalala mo nung bata, di ba, kapag mayroon exam, hindi mo lang binabasa sa libro or isusulat mo para bago mo ma-memorize, di ba? So, making it easier to focus on their attainment. At tandaan niyo po, hindi lang po exam yung pinag-uusapan natin. Kaya ma'am, sabi namin, importante po sa exam. Hindi po ang pinag-uusapan po natin, this is your life goal. May choose mas matindi. Hindi lang life goal, it like can be your life purpose. O sa Tagalog, mas matindi. Ito po yung dahilan mo, ba't ka nabubuhay sa mundong ibabaw. So, kailangan mo talaga palaging maalala. Sabi nga po, sabi ng nanay ko po, paalalang gamot sa tao nakakalimot. Kumisan po, marami sa atin kaya hindi naabot yung gusto natin, nakakalimutan lang natin na hindi natin sinulat. Oo, at dapat nga medyo smart ka, 'di ba? Yung goals mo, make it easier to track your progress. So, napaka-importante po na isulat ang inyong mga goals. Huwag kakalimutan, isulat. Nagkakaindihan. Okay. Number 2. Kunaya. Number 2, create systems to achieve goals. Okay, ibig sabihin, kailangan po, hindi lang panay pangarap. Okay po ang pangarap, kaya lang, guguho yung pangarap po na yan kung wala kayong sistema para abutin yung pangarap. So, ito po ituturo namin, ano yung mga sistema pwedeng gawin? Kasi yung goal refers to the desired outcome, while a system is the process that will get you there. Yan. So, ibig sabihin, ang goal, ito yung pangarap mo. Yung sistema is the step-by-step guide para maabot mo yung pangarap. Tandaan mo, kung walang step-by-step guide, mananatiling pangarap yan. Hindi po. Dapat yung pangarap mo may plano or may sistema paano abutin. At dyan po sumasabit ang napakaraming tao. And when you have a systematic approach to achieving goals, nare-reduce mo yung likelihood of getting derailed by unforeseen obstacles or distractions. Kasi nga po, pag ikaw na po nagsulat ng dapat mong gawin para abot pangarap mo, makikita mo, ito gagawin ko, ay, may problema to. Hindi pa nangyayari, yung problema susolusyonan mo na. And there's a big possibility po, maabot mo po yung pangarap nyo dahil nasolusyonan nyo po yung mga obstacles na pwedeng mangyari. Yung po, sa mga gusto magpapayat, sir, mahirap magpapayat. Mahirap, totoo po yun. So, humingi ka ng tulong sa mga taong pwedeng tulungan ka para solusyonan yung problema sa pagpapayat. Ibig sabihin, find solutions to the problem para maabot mo ang pangarap mo. Yes. For Ayan. example, if your goal is to lose 10 pounds within 3 months, a possible system might involve regular exercise, meal planning, or tracking your daily calorie intake, di ba? So, magandang isulat mo yung mga ito para ma-achieve mo. Number 3, use the Pareto principle to filter, di ba, for what is most important. So, Siguro maraming tao nagugulat, ano yung Pareto principle? Alam niyo po, isa po yan sa napag-aralan ko nung college ako. Nung napag-aralan, kaya importante pala yung Pareto principle. Ito, some of you, malamang, na-encounter nyo na itong salitang ito. Kaya lang, komisyon, nikalimot nyo na ang ibig sabihin. So, i-refresh po namin sa inyo ang ano ay ibig sabihin ng Pareto principle. Ang Pareto principle is also known as 80-20 rule. It states that approximately 80% of results come from 20% of effort. Ulit na po natin ha. Ano man daw po yung mangyayari sa buhay mo. 80% na nangyari sa buhay mo ay galing lang sa 20% na ginawa mo. Yes. At pag ito daw naunawaan mo, malaki ang posibilidad na mag-improve ang buhay mo. Siguro tanong nila, paano yan? Kasi, by applying Pareto principle to various aspects of your life, you can focus on the most critical task and ensure that your energy is directed toward the things that yield the most significant results. Yeah. So, ibig sabihin po, pag marunong ka na ng Pareto, titingnan mo yung mga activities mo for the day. Diyan daw po sa activities for the day mo, yung 20%, pag tinitukan mong mabuti, will give you 80% of the results. So, ibig sabihin po, napaka-importante, ano may priority mo? Ito kailangan ko gawin, ito kailangan ko gawin, ito kailangan.
Kung pag ginawa mo yan, malaki posibilidad gumanda ang buhay niya. Bigyan po kayo ng isang tip ng Pareto. Ako po may tinuro po sa asawa ko yung, you need to hate sickness. Para hindi ka daw magkasakit, you need to hate. Ito, 20% lang gagawin ng buhay niya. Hate. Dapat po hangin. Sariwang hangin. H. A. Araw. T. Tubig. 8 baso at least. And E. Exercise. Pag ginawa niyo daw po ito, at you can do this for 1 to 2 hours, 20% of what you do will contribute to 80% of your health. Promise po, Yes. malaki matutulong sa inyo. Uy, maganda yan ha. Hey, Hate sickness. Hangin, araw, tubig, ehersisyo, you'll be healthy. Number 4, learn to say no. Ayan, importante po ito. Oo, kasi one of the most powerful habits you can develop is learning to be selective with your commitments, no? Maging choosy. Yan, totoo Oo. po. Learn to say no. Pakisabi sa katabi mo, learn to say no. Isa sa napakasimpleng habit na pag natutunan nyo, kagandang buhay nyo, learn to say no. May nang-imbita sa inyo. Hindi, tingin mo, di ka naman importante. Sorry, di pwedeng pumunti. Okay, learn to say no. May nag-offer sa'yo ng lechon. Ang sarap-sarap. Learn to say no. Masama sa'yo yan. May nag-offer sa'yo ng bagong produkto, bagong cellphone. Learn to say no. Kasi by saying no to the things that don't align with your goals or values, nagke-create ka ng space for the activity that truly matters. When you say no to this, that time supposed to be there, you can use for other things. Sabi nga, learn to say no to other your yes. Number 5, value your time as your most valuable asset. Sabi po ng maraming tao, ang most valuable asset daw po is money. Hindi po totoo yan. You can reproduce money, but you cannot reproduce time. Kasi once you spent it, you cannot recover. Diba? When you recognize the actual value of your time, you are more likely to make decisions that reflect your priorities and help you move closer to your goals. So make sure, alalahanin niyo po yan. So, ano po ba yung ibang paraan na dapat natin gawin? Number 6, get a little better every day. Ayan. Mag-focus ka on making daily progression. Hindi naman perfection mag-progress ka man lang. So, napaka-importante po, siguro din meron kayo kahit konting natutunan na bago every month, na ini-improve mo yung sarili mo every day. Pag ginawa nyo po yan, unti-unting habit na ginagawa nyo araw-araw will accumulate. And one day, it will make a lot of difference sa buhay. And transformation sa iyong buhay. Naku, sana marami tayong natutunan ha. At syempre, mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan naman natin ano-ano mga dapat gawin kung may kapamilya kang mahirap pakisamahan. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Maglobal. Huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Maglobal. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia! Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. At para madagdagan ang ating kaalaman, may tatanong po ako sa inyo. May kapamilya ka bang mahirap pakisamahan? Yung may mga nagsasabi na ang hirap daw unawain ng kanilang kapamilya kasi kung minsan, ang liit-liit na bagay, pinalalaki pa. Nako! Kung minsan naman, yung malalaking bagay, deadma. Parang walang nangyari. Nako, feeling ko lang at this point in time, damang-dama nyo, nakaka-relate kayo sa aming pinagsasabi. Dahil promise, meron kang taong mahirap pakisamahan at mas masakit, kapamilya pa natin yan. At ito pa pinakamasakit, kung minsan asawa natin yung mahirap pakisamahan na yun. May iba naman parang litong-lito na sa kanilang mga magulang, sa biyenan. Nako. Dahil yung mali kahapon, tama na Aba. ngayon. Yung tama kahapon, mali Nako. ngayon. Kapag ginawa mo yung gusto niya, sasabihin sa'yo, bakit Nako. yung ginawa mo? Kapag hindi mo naman ginawa yung gusto niya, sasabihin sa'yo, bakit hindi mo ginawa? Talagang Wala litong-lito. kang pupuntahan, Kaya, diba? wala pa feeling yung litong-lito na kayo sa pinag-uusapan natin. Pero relate na relate kayo dahil totoo pong nangyayari itong mga bagay na to. At kung minsan, sila na yung may kasalanan, ikaw pa yung sisisihin. Ay nako, talaga by this time gigil na po kayo at malamang gusto nyo nang sumali sa ating usapan at gusto nyo na magsabi, ay hindi lang po yan, ito pa. Ay nako. May mga magulang nga ito reklamo Yung anak daw nila kapag kinakausap at pinagsasabihan, ang sasabihin ay hindi daw nila kailangan ng sermon at pangaral. Totoo yan. Pero kapag hindi ka Nako. naman kinausap o pinangaralan,
Ang sasabihin, wala daw naman daw panahon ang mga magulang sa kanila. Wala daw pakialam. Mga nanay, malamang, Labo, di ba? malamang nasabi nyo na yan at naramdaman nyo na yan. Ako, grabe. Kaya may mga taong nagsasabing, anong gagawin ko? Sala sa init, sala sa lamig. Yung English version nito is, damn if you do, damn if you do. Malamang nadinig nyo. So, malamang by this time, talagang, oo nga sir, totoong nangyayari yan. Oo nga sir. At malamang tanong niya, sir, ano gagawin namin? Huwag kayong mag-alala, sagot namin kayo, tuturuan namin kayo. Kaya isipin mo muna, may kilala ka bang dumadaan sa ganitong sitwasyon? O ikaw mismo ang ganitong dinadaanan? Ang good news po natin, pag-uusapan natin ngayon, paano makisama sa mga kapamilyang mahirap pakisamahan o sala sa init, sala sa lamig. Grabe. Ito na po yan, ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang mga dapat gawin kung may mga kapamilya kang mahirap pakisamahan. Sa ating episode na, Ako'y litong-lito. Bakit ganito? So meron po tayong 7 steps na ituturo paano maayos tong problema na to. Isa-isayin po natin at makinig kayong mabuti. Baka ito na yung matagal nyong hinahanap para baka tulong sa relasyon nyo sa mga nyong kapamilya. Number 1, siguraduhin mong siya ang mahirap pakisamahan at hindi ikaw. Pakiulit. Maganda to. Siguraduhin mong siya ang mahirap pakisamahan at hindi ikaw. Kasi kung minsan, ang lakas nating magreklamo sa iba, pero tayo pala yung dapat ireklamo. Totoo po. Isa po sa malaking problema, bakit po nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon? Kasi po ito reklam. Si nanay kasi, si ate kasi, yung asawa ko kasi. Ito masakit. Yung asawa mo, yung anak mo, ikaw pala nireklamo. At ang sinasabi, ikaw ang mahirap pakisamahan. So ngayon, ang unang-unang step na kailangan maintindihan mo, siya ba talaga yung mahirap pakisamahan? O ako, siguro tanong niya, sir, paano ko malalaman kung ako yung mahirap pakisamahan at siya? Dito po mangangailangan ng total honesty in your part. At may parang kami pwede ituro sa inyo para malaman kung sino ba talaga ang mahirap pakisamahan. Isang paraan para malaman mo kung sino ang may problema ay kung sino ba sa inyo ang inirereklamo din ng iba. Ayan, naganda ba? Diba? So, ikaw, nirereklamo mo siya. Siya, nirereklamo ikaw. So, ano score? 1 all. 1-all. So, isang indicator, hindi ko po sinasabing ito na, pero isang magandang indicator is this. Listen to the people around you. Ikaw ba nirereklamo rin ng iba? Kung ikaw ang madalas ireklamo ng iba, baka ikaw yung may problema. Yes. Pero kung siya ang madalas ireklamo ng iba, baka siya ang may problema. O baka naman, pareho kayo ang problema. Kung ikaw may problema, dapat magbago. Assume, Diba? ako pala nireklamo. Yes. Yan. Pero kung yung kapamilya mo ang may problema, gawin mo yung mga sasabihin Yeah. namin So, sa lilinawin lang po natin na step number 1, alamin mo, sino ba may problema sa inyo? Kung ikaw may problema, baguhin mo yung sarili mo. So, alam mo na ano dapat mong gawin para baguhin yung sarili mo para hindi ka ireklamo na iba. Pero kung malinaw na ang may problema ay yung kapamilya mo, next step number 2 tayo. Ito Yes, number alamin mo ang dahilan bakit siya mahirap pakisamahan. 2. Tandaan mo, kapamilya mo siya, kung sino man siya. Baka lalo nang lumaki ang problema niyong dalawa kung hindi mo siya unawain. Yes. Lalong-lalo na kung siya ay magulang mo. Kung minsan sa kanilang katandaan may nasasabi sila o nagagawa sila na hindi nila ganong naalala o napag-isipan. Yes, per Dahil moment. dito, nahihirapan natin silang pakisamahan. Hindi po yung Correct. nangyayari. So magulang po, pag-usapan muna natin ha. So, pag-isipan po nating mabuti yun. Hindi natin, baka nangyayari yun because of their old age. O ano pa, minsan, may sakit sa Dementia. nakakalimot. Alzheimer's, So, yes. pag inala mo yun, madali siya unawain. Bakit? Kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. So, because of that, madali mo na siyang maunawaan. O, tandaan mo ha, nung bata ka pa, marami ka rin ginawa na hindi nila maunawaan. Pero minahal ka pa rin, di ba? Na walang hanggan. Dahil dito, nahihirapan natin silang pakisamahan dahil parang iniisip natin, parang, ay, bakit ganun? Parang nakakakonsumi naman. Pero if you will understand where they're coming from, at ikaw din, kung saan ka nanggaling, mas magkakaroon. So, yun po ang ganda po yung step number 2. Alamin natin saan sila nanggagaling.
At dahil alam natin katandaan to, medyo hirap na sila sa buhay, madali silang unawain. At isa pang napaka-importante, sabi ni Mabilin, tandaan mo, nung bata ka, nahirapan din unawain ng nanay mo sa'yo. Ang hirap intindihin, pero minahal ka niya. Ang punto ko lang ito, kung minahal ka niya nung bata ka pa, siguro naman mahalin natin sila sa kanilang katanda. Yes. Ano sabi ng nanay mo? Sabi Diba niya, madalas, sabi niya kung sino ang... nakakaunawa, siya magbigay. By that, take note, nung bata ka pa, ang nakakaunawa nanay mo, tatay mo. So, iniunawa ka niya. Ngayong matanda na sila, sino nakakaunawa? Hindi ba tayo? So, dapat tayo umunawa sa ating mga nakakatanda. At kung minsan naman, baka maraming problema na pinagdadaanan o masyadong pagod sa trabaho, kaya irritable at mahirap kausap. Yeah, ibig sabihin, ang dahilan naman ngayon, hindi katandaan. Talaga lang marami ng sobrang problema. At dahil doon, pagbigyan na natin. Ay, iba may monthly period. Ayan, diba? yung asawa mo may monthly period, di ba alam na natin yun, pagbigyan na natin. Kasi may psychological imbalance na nangyayari sa kanilang katawan. Pag ganun, palagpasin na natin. O kasi baka hindi naman yun ang ibig nila sabihin. Nagkamali lang sila ng salitang ginamit. Hindi lang diba? sila politically correct. Nadinig nyo na po yan. Medyo hindi lang, kamukha po yung asawa ko. Ang asawa ko po hindi Tagalog, Ilongga. Kung minsan, pag nagtagalog po ang asawa ko, kuminsan masakit yung dating. Kasi hindi sa sanay sa Tagalog eh. So parang, iniisip ko, ay, kasi Ilongga eh, medyo hindi niya na translate ng tama sa Tagalog yung gusto niya sabihin. Kaya pag ano nga, ulitin mo nga, paki-English. Pag in-English po, ay, iba dating. So, pag ganun po, inawa po natin, hindi na siya mahirap pakisamahan. Kaya hindi na po napaka-importante. Tandaan niyo to it's easy to make the right reaction if we understand the real condition. Ang ganda. Po sa Tagalogin natin, na madali daw pong gumawa ng tamang gagawin kung naunawaan natin yung tunay na pangyayari. Oo, mas tama ang reaction mo. Kaya tayo nahihirapan kamisan mag-react, hindi natin alam kung saan nang gagaling yung kausap natin. Kaya minsan mali rin yung sagot natin. Kaya napaka-importante, step number 2, unawain natin sila. At saka tandaan mo, kapamilya mo sila, di ba? Hindi siya others. Alam mo yung others? Oo, others. Hindi siya iba. Kapamilya mo yan. Nako, kapamilya, marami pa tayong pag-uusapan na patungkol sa mga dapat gawin para matindihan natin or paano ba natin hahanapin, pakikisamahan yung mga kapamilyang mahirap pakisamahan. Opo, yan. Pero bago yan, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne? Hello Sir Vic and Ma'am Aveline. Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na ano-ano ang mga essential health benefits. Essential health benefits is a set of 10 core benefits that all new plans for individuals and small groups must cover as of 2014. This requirement under the Affordable Care Act provides patients with more health benefits and a lower financial burden because it removes the caps on these benefits. And the essential healthcare benefits are 1. Ambulatory patient services. Ito yung mga doctor's visits ninyo without being admitted to the hospital. 2. Emergency services. 3. Hospitalization like surgery and overnight stays. 4. Pregnancy, maternity, and newborn care before and after birth. 5. Mental health and substance use disorder services. 6. Prescription drugs. 7. Rehabilitative and habilitative services and devices. 8. Laboratory services. 9. Preventive and wellness services including chronic disease management. And 10. Pediatric services including dental and vision. Kaya kapamilya, importante na malaman natin ang mga coverage natin. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week.
Maraming salamat, Joanne. Para sa free consultation patungkol sa health insurance, tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Dagdagan ko lang, sa totoo lang po, kung nangailangan kayo ng health insurance, kailangan niyo po ng tao nakakaandawa sa health insurance. Ay, ang Ay, galing nito. nag-promise po, matutulungan po kayo ni Ma'am Jo. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Magloba. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magglobal. Vic Garcia po balik. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin kung may mga kapamilya kang napakahirap pakisamahan. Number 1, siguraduhin mong siya ang mahirap pakisamahan at hindi ikaw. Yun po, umisan siya tayo nagkakamali. Reklamo tayo na reklamo sa ibang tao, tayo pala may problema. Number 2, Number 2, alamin mo ang dahilan. Bakit pa siya mahirap pakisamahan? remember this, it's easy to make the right reaction if we understand the real condition. Importante po yan. Yes. Number 3, Tara. kung maliit na bagay lang naman, palagpasin mo na lang. Totoo po yan. Diba? Kung ang mga bagay na inyong hindi pinagkakaunawaan ay maliit na bagay lang, wag mo nang isyuhin, no? Palagpasin mo na yung mga maliliit na menial na yun. Hindi importante kung sino ang tama. Mas importanteng maayos ang inyong pagsasama. Kasi po kung minsan masyado po tayong kritikal. Mali na naman sinabi niya. Mali na naman siya. Pero naman kung maliit na bagay lang naman, pasayahin nyo na siya. Give it to them. Oo, may mga pagkakataon po kasi ang liit-liit lang eh. Pinalalaki po natin. So, ang problema yung maliliit na yun, pag pinagsama-sama mo, lalaki. So, hanggat maaari, may maliit, pag samasamahin, ay maliit lang. Palagpasin nyo lang na palagpasin. Napansin nyo po, mababawasan ng irritation na inyong pagsasama. At kay importanteng bagay naman, Ayan. pag-usapan ninyong dalawa at huwag ikwento sa iba. Pakiulit na, Oo. pakiulit. Napakagandang tip po na to. Kung importanteng bagay, pag-usapan ninyong dalawa at huwag ikwento sa iba. Yung number 3 kanina, kung maliit na bagay, Palagpasin mo Palagpasin mo na. pero sa totoo naman, Ma'am Abilene, may mga pagkakataon talaga Oo. malaki ang issue. Yung issue po ay tunay na nakaka-epekto ng buhay nyo, Yes. relasyon nyo, at kuminsan, hindi lang kayo, pati yung mga taong nakapaligid sa inyo. Pag ganun pong sitwasyon, pag-usapan nyong mabuti. Kasi kung minsan, kaya may problema dahil hindi nagkakaintindihan. Pero kapag pinag-usapan, maraming problema ang masusolusyonan. So, napaka-importante po yung usapan, okay? Kung may problema kayo, hindi nyo pa napag-uusapan, subukan nyo pag-usapan. Pero Yes. may mga bagay po kailangan tandaan nyo pag kayo natin pag-usap. Dapat gawin nyo po ito sa tamang lugar. Yes. Sa tamang panahon. Ibig sabihin, tamang lugar yung huwag po kayo mag-usap sa restaurant. Mahirap po mag-usap sa restaurant, maraming nakikinig. Kung pwede sa kwarto nyo lang. Okay, tamang panahon at tamang sitwasyon, hindi kayo pagod. Importante po yan, pag ginawa nyo po yan, maayos po, malamangan yung relasyon. At idagdag ko lang, huwag ikwento sa At iba. bakit? Kasi kaya kung minsan lalong gumugulo dahil sa lagay na pag-usapan ninyong dalawa, kinekwento nyo pa sa iba. Ang tawag doon, chismis na yun. Again, another Diba? critical thing po para maiwasan na inyong problema. Hanggat maaari po, kung may problema kayo, kayo lang muna mag-usap. Bigyan nyo po ng pagkakataon. Huwag na kay kumare. Oo, at kay kumpare. Bigyan nyo po ng pagkakataon yung asawa nyo o yung kasamaan nyo ng loob, magpaliwanag. Kasi po kuminsan, kaya lang may samaan ng loob, hindi kayo nagkakaunawaan. Ano ba ginawa yan? Ano ba sinabi yan? Ay, kung sinabi mo lang, di sana hindi siya umaandog ko. Paano niya sasabihin, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. magpaliwanag? Kaya napaka-importante, huwag mo na sasama loob. Tanangin mo, honey, tatay, nanay, ba't niyo po ginawa yun? Ate, kuya, best friend, na pag pinaliwanag na, ay, okay, sorry po, ako pala mali. So, Kasi nagkakaintindihan po pag tayo. sinabi mo pa sa iba, magbibigay pa sila ng ibang pananaw Oo. na lalong lalaki yung apoy. Lalo na, masama rin ang loob niya doon sa tao niya. Oo. Ay, dadagdagan pa yung mas malaki. Kaya bago makipag-usap, manalangin ka sa Diyos sa mga bagay na sasabihin mo dahil baka isang maling salita lang, lalo pang lumaki ang problema. So, mas maganda kung kaya mo, sulat mo yung sasabihin mo para hindi mo makalimutan at maging malinaw yung inyong usapan. Napakaganda pong tip mong binigay ng mga Belen. Kung pwede po manalangin kayo. Kasi kung minsan pag nanalangin tayo, ay wala na pala kami pag-uusapan. Maliit na issue lang pala yun. Akala ko malaki, maliit lang. So tapos na. Assuming malaki talaga, manalangin ka. At lahat po ng concern nyo, pwede isulat nyo. Para kung mag-usap man kayo,
malinaw, hindi yung pupunta ka dito, pupunta ka sa kabila, pati yung kahapon, pati yung isang taon, 20 years ago, pag-uusapan nyo, paguguluhin nyo po usapan nyo, lalong lalaki ang problema. Kaya siguraduhin mo mag-usap kayo sa tamang lugar, tahimik at walang nakakarinig. O sa tamang oras, hindi kayo, sinabi mo kanina, diba, hindi ka nag-aapura, no? At sa tamang paraan. So, critical po itong mga bagay na to, ha? And I promise you, malaki po posibilidad pag ginawa nyo itong mga tips sa sinasabi po namin, maayos po ang relasyon nyo. Ito pong masakit eh. May iba ko sa inyo, 10 taon na kayo nagsasama, pero inis kayo sa isa't isa. Dahil lang hindi kayo nag-uusap ng tama at di nyo po ginagawa itong mga sinasabi namin sa inyo. Oo. May solusyon ang problema niya. Dapat pareho kayo nasa tamang kondisyon ha, at hindi kayo pagod, yung sinabi ni Sir V kanina. Kasi pag ginawa mo to, malamang magkakaayusan kayo. So, yung napaka-importante po yun ha. Number 5 na po tayo. Kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, pag-usapan ninyong tatlo. Tatlo. Dali, paano naging tatlo? Oo. Dalawa lang sila. Humanap ka ng third party na Ayan, pwedeng ayan. mamagitan Third sa inyo. party, lalo magkakagulo Oo. kasi kabit yun. Ay, iba pong third party pinag-uusap natin. Ang third party, iniisip natin palagi, kabit o ibang tao. Hindi ba? In this case po, a third party is somebody who will mediate in the two of you para mabigyan po kayo ng tamang pananaw sa problema niya. Ito yung taong you highly esteem, ginagalang mo, ginagalang nung asawa mo or kung sino man yung kaproblema mo, di ba? Ito yung importante, Oo. walang pinapanigan. Na pwedeng magbigay ng pananaw sa mga bagay na hindi ninyo mapagkasunduan. So napaka-importante Hindi po. yung gagatungan pa. Oo. Ito po yung napaka-critical and masakit po, maraming tao hindi gumagawa nito. Yes. Pag meron po kayong issue dalawa, kumisan hindi nyo po masolusyon ng kayong dalawa. Kahit paano usap ang gawin nyo, lalo lang kayo nag-aaway. Pero pag may isang taong pumagitan sa inyo at nagbigay po ng pangatlong pananaw sa inyong sitwasyon, parang, oo nga. Kaya mapansin nyo po sa mag-asawan, normally dire-recommenda namin, marriage counselor. Okay? O kaya relational counselor, kung ano man ang karelasyon nyo. And I promise you, yung akala nyo problemang pagkalaki-laki, Maliit lang pala. maliit lang pala. Ito mas maganda. Kung malaki man yung problema nyo, may solusyon. Kasi ito pong mga taong ito, trained to help people how to solve your problem. Nako, pag-usapan ninyo ha, hanggang kayo ay magkaunawaan. Dagdag ko pa ha, ito po, kung meron po kayong problema, kailangan po ng counselor. Kayo po ni Ma'am Avelin nag-offer po ng counseling. Okay? I-message nyo lang po kayo, at i-email nyo lang po kami sa aming... unleashrightnow@gmail.com Pakilit. unleashrightnow@gmail.com Dahil naniniwala po kami, lahat ng problema may solusyon. Ang problema lang, kung minsan di natin alam yung solusyon. The good news is this, may mga taong alam ang solusyon sa inyong problema. Ang problema lang, hindi nyo kinakausap yung mga taong may solusyon sa inyong problema. Sample lang po. Dito po sa Amerika, parang normal po sa mga Amerikano, pag may problem, they go to a psychologist, Psychiatrist. Yes. counselor, relational. It's normal po. Sa ating mga Pilipino, pero abnormal ng konti yun. Kasi po parang may stigma tayong mga Pilipino. Ha? Kumausap ka ng psychiatrist? Ano ka? Ganun po tingin. Hindi po. Ang mga psychologist, psychiatrist, counselor, hindi po nakikipag-usap na dahil baliw ka. Hindi po. Nakikipag-usap ka sa kanila dahil mayroon ka pangailangan. Sample. Pag may physical problem kayo, you go to a Doctor. doctor. So, pag sira ang TV mo, you go to a Technician. TV technician o TV expert or doctor, medical expert. Pag may problema ka sa relasyon, where do you go? Kapitbahay mo, kabari mo. Ano matutulog? Hindi po. You go to a relational expert. Bibigyan ka pa ng pananaw na hindi maganda, di lalong lalaki ang problema. Pag may problema ka sa marriage, where do you go? Marriage counselor. Sa kabit mo. Ay, mali. Pag may problema ka sa marriage, you go to a marriage counselor. Ayun po aming panalangin. Kung may problema po kayo, email us and we might be able to help you. Yes, unleashrightnow@gmail.com. Mamaya itutuloy natin ating usapan sa kung ano-ano ang dapat gawin kapag may kapamilya kang mahirap pakisama. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Avelin Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin kung may kapamilya kang mahirap pakisama. O, review tayo ha. Step number 1, siguraduhin mong siya ang mahirap pakisamahan, hindi ikaw. Yan. Step number 2, alamin mo ang dahilan bakit siya mahirap pakisama. Why? Bakit ba? Number 3,
Kung maliit na bagay lang naman, palagpasin mo na. Let go. Hindi naman importante kung sino ang tama. Mas importante, maayos ang inyong pagsasama. Step number 4, kung importanteng bagay, Yeah. pag-usapan ninyong dalawa at huwag ikwento sa iba. Siguraduhin mong mag-usap kayo sa tamang lugar, sa tamang oras, at tamang panahon. Pareho kayong nasa tamang kondisyon. Number 5, kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, pag-usapan na ninyong tatlo. Humanap kayo ng third party na pwedeng mamagitan sa inyong usapan. Okay, number Number 6. 6, kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, May third party na Yes. hindi pa rin nagkaunawaan. itigil mo na siyang unawaan. Ayan. Ha? Pero patuloy mo na lang siyang mahalin. Dali. Parang baka hindi nila nag-get. O, Ulitin po namin. Isa po ito sa napakagandang suggestion namin in problems like this. Kung hindi pa rin kayo magkaunawaan, itigil mo na siyang unawain. Pero patuloy mo siyang mahalin. Opo, tama po ang nadinig nyo. Itigil mo na siyang unawain. Parang siya labo nung sinasabi niya. Totoo po. Di ba ang tagal mo na siyang iniunawa? Pero hindi mo pa rin siya maunawaan. Wala pa rin nangyayari. Wala nangyayari. Dahil hindi natin maunawaan, parang hirap mo na siyang mahalin. Yes. Yun po nangyayari sa ating kamisan. Hindi ko na siya kaya ko naman. Ang hirap mong mahalin. Ang hirap niyang mahalin. Yun ang nangyayari. At malamang yung iba sa inyo, ito sasabihin, ginawa na natin ang lahat nating dapat gawin. Pero wala pa rin nangyayari. Pinilit na natin siyang unawain, pero hindi na talaga, di ba? Hindi na natin siya maunawaan. Nasasabi tuloy natin, bakit ganon? Bakit alam na niyang mali, patuloy pa rin niyang ginagawa? Nawalamang nasabi niyo na yan. Diba? Bakit alam na niyang nasasaktan ako, ginagawa niya pa rin. Kung nasabi niyo na rin yan. Bakit ilang beses na siyang humingi ng sorry, pero paulit-ulit pa rin niyang Ay, naku, ginagawa? malamang nasabi niyo na rin So, talaga. yan. bakit? Hindi ko na talaga maunawaan. So, ito po yung nangyayari sa atin. We keep on saying all those things na bakit? Hindi mo na maunawaan. At dahil hindi mo na siya maunawaan, ito mangyayari, unti-unting mababawasan na ang iyong pagmamahal. Oh. At lalo mong mahihirapan siyang unawain at pakisamahan. Kaya ito ang payo namin sa inyo. Itigil mo na siyang unawain dahil lalo ka na mainis. Pero patuloy mo siyang mahalin. So, tanong ng mga tao, paano yun? Hindi ko na siya unawain. Opo, kasi hindi mo nga siya maunawain eh. So, ano gagawin ko? Mahalin mo na lang. At ang pagmamahal, hindi kailangan ng pangunawa. Yes. Ang pagmamahal, hindi kailangan ng paliwanag. Simply, I love you. Sabi ko nga, palagi siya sabi, nung sabihin mo sa asawa mong I love you, sinabi mo pa, I love you if. Wala It namang should be if. unconditional. Wala Walang naman. kondisyon. You just say it, I love you. Yun pong hiling ko. Pag di mo na siya maunawaan, mahalin mo. Kasi, tandaan nyo to love is not a temporary feeling or emotion. Emotions and feelings change. Nagbabago yan. Minsan nga araw-araw. Hindi niya diba? minuminuto. But true unconditional love is everlasting. Yun po yung pinapayo namin sa'yo. Kung talagang sinabi mong mahal kita, dapat kaya mo siyang mahalin kahit hindi mo siya maunawaan. Kaya ito po yung payo ko sa mga dalagat binata naghahanap ng mapapangasawa. Huwag po kayong maghanap lang ng taong mamahalin ngayon. Maghanap po kayo ng taong kahit hindi ka maunawaan, mamahalin ka pa rin. Sabi nila, understanding is the key to a relationship. Totoo po yan. Ang problema, may mga pagkakataon talaga hindi kayo maunawaan. The key to a relationship is real unconditional love. Na kaya mo siyang mahalin kahit hindi mo siya mahalin. Kasi yung totoong pag-ibig or real love is when you are completely committed to someone even when they are being completely unlovable. Ang ganda, ang ganda. Ganun Ulitin lang po siya, namin, ibig para sabihin makaunawa niya. sa mga nagmamahal dyan, ito daw po yung tunay na pagmamahal. Yeah, real love is when you are completely committed to someone without, diba? Even when they are being completely unlovable. Yan daw po ang tunay na pagmamahal. Yung kaya mo siyang mahalin kahit hindi siya kamahal-mahal. Ang problema sa atin, gusto natin, mamahalin lang kita pagkamahal-mahal kita. Hindi po. Sikreto Yes. ng tunay na magandang relasyon. Mamahalin kita kahit hindi ka nakamahal. Kasi sa totoo lang, hindi natin kayang unawain yung lahat ng patungkol sa ating mga mahal sa buhay, Hindi. di ba? Sarili nga lang natin, kung minsan hindi natin maunawaan yung iba pa kaya. At dahil Diba? doon, malaki posibilidad na talaga hindi kayo magkakaunawaan. Ibig sabihin ba nang pag di na kayo magkakaunawaan, kalimutan na? Hindi po.
Kaya po paulit-ulit namin sinasabi, kahit di mo siya maunawaan, mahalin mo. Kasi may mga gagawin ng ating mga kapamilya na hindi natin mauunawaan. Ibig sabihin nun hindi natin sila mamahalin at pakikisamahan. Hindi Siyempre, po. hindi, di ba? Kaya nga po tawag kapamilya eh. Sabi nga po, sabi kay Ma'am Abilene, pagka-opisina at di mo na siya maunawaan, okay lang magkahiwalay Oo. kayo. You can look for another company. Company. Pag magkapamilya, hindi po pwede. Pag kayo magkapamilya at di na kayo magkaunawaan, you cannot look for another family. That's your family. So, dapat dito po papasok, kahit hindi mo na siya maunawaan, mahalin siya. Kung gusto mo talaga ng matagal at masayang pagsasama, kailangan dumating ang pagkakataong matutunan mo siyang mahalin kahit hindi mo na siya maunawa. Totoo lang po kami po, may pagkakataon, hindi ko maunawaan ang asawa ko. At may mga pagkakataon, hindi niya maunawaan. But since nangako kami sa isa't isa, na mamahalin namin ng isa't isa kahit di na kayo magkakunawaan, eventually po, umaayos sa aming relasyon kahit may mga pagkakataon, hindi kami nagkakaroon. Naalala mo yung isang hugot, Kaya Franz, diba? Ang taong totoong nagmamahal kahit naiinis, patuloy ka pa ring matitiis. Kahit nasasaktan, pilit pa rin kakayanin. Dahil ang tunay na pagmamahal, handang magpakumbaba para sa relasyong ayaw masira at mawala. Ganda po, no? Sana po sa lahat po talaga na magkakarelasyon, ganun ang ginagawa, gaganda po buhay natin. Step number 7, kung talagang hirap ka na, humingi ka na ng tulong. Ang tindi, ang dami na namin tinuro sa inyo, hindi pa rin tapos ang problema niya. No problem. Meron pa isang solusyon. Sabi nga ng Diyos, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ito po, ang ganda pong pangako. Dumarating po tayo sa punto natin buhay na parang ubus na. Powerless na tayo. O, ano tawag sa battery? Sa cellphone? Lobat? Lobat na. Na kahit anong laban, hindi na tayo makalaban. Totoo po, may mga pagkakataon po talaga nauubusan tayo ng lakas lumaban. But the good news is this, meron po tayong power source na hindi nauubusan ng baterya. Ang kailangan lang po natin, mag-recharge. Ano po ibig sabihin? Mahihirapan po kayo makuha yung power kung hindi kayo nagpaparecharge. So dapat lumapit po tayo sa Diyos ng lahat ng himala at anumang problema niyo yung pinagdadaanan, may solusyon yan sa Diyos. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At sa mga susunod pang ating pagsasama, patuloy po kayong makinig. Ang dami pa nating pag-uusapan. Yes. Closing prayer muna tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na pwede palang mahalin ang mga taong kahit hindi maunawaan, lalo na po kung sila po ay aming mga kapamilya na tunay naming mahal. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino, lahat ng relasyon saan mang sulok ng mundo. Lahat ng tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko, pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Di Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pasa mo global, Gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.